Nakita ko yung sarili ko kasi magkasing mata kami. Morena din siya, morena din ako. Pati yung hibla ng buhok, kasing hibla ng buhok ko. Magkahawig na magkahawig talaga kami. May probable cause nga na nagkapalit niya yung bata sa ospital. So pagkapunta namin doon, tinatanong nila kami, kukunin niyo ba siya? Lingkod na, upo na, lingkod ba? Aray. Nakita ko yung bata, abot. Sabi nila, kahit na hindi DNA, ito yung atin. Kiss na lang, kiss na lang, kiss na lang. Nung nakita ko yung anak ko, una, ganun siya, ang tapang yung tiningnan kami. Sorry, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo, kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. March 22, 2020, kasisimula pa lang ng pandemya, isinilang ng 33 anyos na si Margie ang kanyang panganay na si Camille, hindi niya tunay na pangalan, sa isang ospital sa Davao Oriental. In-accommodate naman ako ng mga nurse attendant at saka doktor kahit kasagsagan niya ng pandemya. Very normal and very healthy ako that time. Yung pangalan na ibinigay ko sa anak ko is ang kahulugan noon ay beam of cleansing sunlight. Nagkaroon ako ng direksyon nang dahil sa kanya. Solo parent din po ako. When I was pregnant, I was fully abandoned. Siya yung source of strength ko. Ipinangako ni Margie sa sarili na bubusugin niya sa pagmamahal ang kanyang anak. Pagkasilang, hindi raw agad nakita ni Margie ang kanyang sanggol. Hindi kasi pinapakita yung mukha ng baby. Nayakap ko lang siya. Nakita ko lang ang mukha ng baby ko. Andoon ako sa ward. Pero may napansin daw na kakaiba si Margie nung ibinalik sa kanya ang baby. Iba ang kulay ng lampin nito. Yung franela na prepare namin is color blue. Pero yung suot ng baby na ibinibigay sa akin, luma na franela na color pink as well as yung inner niya, parang pinaglumaan na. Pero hindi siya big deal. Nag-assume din ako na lalaki yung kasabayan ko. Kasi usually dati sa hospital may color coding eh. Pag babae, pink. Pag lalaki, blue. Ang ina naman ni Margie na si Gina, meron ding napuna. Pagkakita ko, sabi ko, G, bibitag, ano to? Teka, bakit mauton? Ang nakalagay mauton. Yun kasi sa Bisaya yung mauton is dugyot or pangit. May nurse na dumaan. Sinabi ko lang na, Ma'am, bakit iba itong suit ng anak ko at bakit iba yung tag? Liningon lang ako na parang walang narinig. Tapos umalis. Sabi ni nanay, baka pinagtripan lang to ng nurse o baka dahil lang to sa suot kasi medyo lumak. Gayunpaman, ipinagkibit balikat lang nila ito. Inuwi pa rin ni Margie ang sanggol sa kanilang bahay sa Davao Oriental. Si Camille, 4 na taong gulang na ngayon. Masayahin na malikot. Bibo talaga siya na bata. Sobrang mahal ko. Napaka-clingy din yun. Halos hindi humiwalay sa akin yun. Sobrang malambing siya sa amin. Pagpagod ako, minasahin niya ako. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil nag-aaral pa si Margie, katuwang niya sa pagpapalaki kay Camille ang kanyang mama Gina. May masustansyang pagkain, may vitamins, may check-ups kung nagkakasakit. So, naka-private school siya ngayon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, si Gina may ipinagtaka. Kung sa physical appearance, hindi naman talaga siya resemblance sa amin. Ay, siya maputi. Look at our skin. Morena. Siya singkit. Kami naman mga fierce look. Siya kulot. Tapos kami mga straight. Kahit kampante ako na apo ko yun, sa puso ko may hinahanap talaga ako. Hindi mapalagay si Gina sa kanyang kutob, lalo't minsan na raw niyang napanood dito sa KMJS ang mga naunang dokumentadong kaso ng baby switching sa Pilipinas. Sabi ng nanay ko, baka may probable cause nga na nagkapalit niya yung bata sa ospital. Ang pagdududa na palitan ng pag-iisip hanggang naalala ni Margie na may kasabayan siyang nanganak sa ospital. Nakita ko talaga, dalawa kami. Yung babae doon, mataas yung dugo. Hindi ko nakita yung mukha ng babae. Natatandaan ko lang is yung address. Kasi tinanong siya ng attendant, dalawang narinig ko, Likop or Limot. May narinig ako na sa Limot, Tarragona, nag-i-exist, ganyan yung mga apelyido. Pero doon sa pinakabundok, ay, hindi pala mauton. So, kasi magkatunog. Para mas mabigyang linaw pa ang kanilang haka-haka, Mayo nitong nakaraang taon, nakipag-ugnayan na sina Margie sa pamunuan ng ospital, ang Davao Oriental Provincial Medical Center.
We received the email May 20, 2024, 4 years after sila nanganak dito because nanganak sila si Mother A March 22, 2020. That was the start of the pandemic. So right from the get-go, we communicated through email sa kanya. Nung nalamang posibleng nagkaroon ng baby switching sa kanilang ospital at sa ikakapanatag na rin ng loob ng lahat, si Margie at si Camille isinailalim sa DNA test. Nalaman namin August 18 na nag-negative kami sa DNA. Therefore, I am not a biological mother of my daughter. Umiyak ako ng yung walang boses sa tulang luha eh. Biglang gumuho yung mundo eh. Nagsimula ng maghalongkat niya ng record. It was Esmeralda. Pinakita nila sa akin yung Facebook, but I am not allowed to chat. Nagkaroon ng agreement na trust the hospital to do the process, to do the negotiation silently. We were constantly in communication. September, nag-meet na naman kami. That was the time that we were able to identify and gave her the identity of Mother B. Kasabayan niyang anak. Actually, 10 minutes apart sila. One gave birth at 8:14 and the other one gave birth at 8:24. Ang posibleng nakapalitan ng sanggol ni Margie, taga Davao Oriental, na 2 oras ang layo mula kina Margie. Ang daan, malubak. Kinailangan ding mag-trek ng aming team ng halos 20 minutos bago narating ang bahay kubong ito. Dito, sinalubong sila ng isang babae, si Esmeralda, na siyang hinihinalang nakapalitan ni Margie ng anak. Nakabuntot sa kanya noon ang isang batang babae, si Hazel. Hindi niya rin tunay na pangalan. Mahiyain ito at ilag sa mga tao. Dito ka. Diyan ka kay mama? Diyan ka? Gusto mo diyan? Pagtatanim ng gulay at mais sa bundok ang kabuhayan ni na Esmeralda. Uban-uban maguna siya sa kuha, wa kami pangitaon niya. Magtabang-tabang siya. Hirapan jud kami kay kibali kuan man gud namo. Dili gud namo kaya mga kuan kay kibali mais-mais lang na ang mga gingon nga lubi di gud ingon nga lubi nga dagkan. Pare-pareho mang babad sa araw sa bundok. Mas malinaw pa raw sa sikat ng araw na iba ang itsura ni Hazel sa 5 niyang mga kapatid. Kaya ang mata, din ako, murag singkit akong mata. Pili po ka parehag buhok kay baga kong buhok ko na siya nipis magbuhok. Kita na ako sa mga anak kay nakita yun ako. Ako yun ang bata. Na kay na magud sa ako way nagkuan ato. Ikaw na. Naman po na sila nga kuan kana ang kuan lahi man kag kuan mo ana-ana ba ko hisamok po pagilo mo diha kay dili man na kuan ana. Pud ko niya. Kung kuan nga dili na kuan anak gid na ko siya. Sa pagtanaw nako, murag liwat pud sa iyang kuan sa akong mama. Hanggang nitong nakaraang taon, dinalaw si Esmeralda ng mga taga-ospital kung saan siya nanganak. So na ay posible nga mag-change. Murug ko na mo laban ko nga dili. Nabuang sa mo na ako maning anak ko niya ari-ari lang din yung diriya nga. Dili ko makakaugumi ka na mga istorya nga sayo pa diriya. Sulungon naman tali ring ana. Urag feel good na ako na dili nga sa murag ko ano ko ba murag na masyak gani ko. Medyo hesitant sila to have the DNA test done. They promised to come back pag makausap na nila si Mother A. We communicated with Mother B. We asked them to come back to the hospital twice. Hindi sila bumalik sa hospital because they believe their daughter B is sa kanila talaga yun. That's why hindi sila magpa-DNA test. Time to time, nag-update naman sila, hindi pa daw mapuntahan doon. Malinaw naman na sinabi ko sa kanila na hanggang December lang talaga yung binibigay namin ng hospital to negotiate, pagkitain kami. Tapos, wala pa din. Iniisip namin kung KMJS, lumapit na kami. Noong December, we finally decided na puntahan na talaga sana sila sa bukid nila, si Mother B. But our staff advised us against doing it kasi maulan during that time. And it's very dangerous. Kaya sina Margie na mismo ang gumawa ng paraan para personal na sadyain si Esmeralda. Kasama ko yung tsuhin ko na pumunta doon. Siya yung nag-guide sa amin. Ari si kuan Marjorie diri pag abot sa bata, tanaw siya sa bata. Nga naman siya nga murag na kuan siya ba, impitig sa dugo gud siya, sikra siya hilak. Ning ana man to siya nate. Gyud na siyang anak lung ko, ha? Imong anak? Wala mbag na siya, wala ko nakaistorya ato no. Hello? Kamukhang-kamukha. Morena, medyo chubby, matangkad, tapos kakulay, kabuhok din. Hanggang sa makita na ni Esmeralda ang litrato ng posible niyang anak.
Katapos naigipakita nga picture nga anak lagi nga mao ni tan-awa ni siya te nga kuan ning ani murag kapareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Ang napansin pud nako ang kanaang mata niya, ang kanaang iyang buhok, na iyang kanang putis niya na pagka puti gyud siya. Nakurat kung gitanaw nako siya. Magbago kaya ang isip ni Esmeralda at makipagtulungan na siya kay Margie na malaman ang katotohanan? Kuan sa iya, nagpadapo sa iya niya. Yung anak manggaling na, murag masyak ko ba? Paano na ang mga anak na pareho nilang minahal na ngayon meron ng mga muwang? Masakitan po ko kumawala sa ako siya. Magtawag-tawag, magmama, dali na ma. Parang gagid na ko siya. Wala kong mabuang. Sorry. Kasi kung pinansin ni Mama yung mga small details, nasa akin ka sana ngayon. Mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Kung DNA test ang tatanungin, kumpirmado nga kayang nagkaroon na naman ng isa pang kaso ng baby switching sa Pilipinas. Ikaw kaya, handa ka bang isoli ang pinaniniwalaan mong anak kung may ibang magsabing sila ang tunay nitong magulang, lalo't napamahal na ito sa'yo ng husto? Gusto na ako na ipadiin ng bata. Kung ibalhan ba yun nga ako aba og dili. Walang bitawan dahil ang pagpapatuloy ng kwento ng pinaghihinalaang nagkapalitan ng mga sanggol. Kung ano mang magiging resulta ng DNA, handa naman ako sa dalawang probability. Kung positive o kung negative, handang kong udawat. Mamaya na! Dalawang sanggol na ipinanganak sa isang ospital sa Davao Oriental taong 2020, pinangangambahang nagkapalit. Ang isa, si Camille, hindi niya tunay na pangalan, nakaisa-isang anak ng single parent na si Margie. Nakita ko yung sarili ko kasi magkasing mata kami. Pati yung hibla ng buhok, at kasing hibla ng buhok ko, morena din siya, morena din ako. Magkahawig na magkahawig talaga kami. At si Hazel, bunso sa 6 na anak ng mag-asawang Esmeralda at Leonardo. Ko hisamok po pagilo mo diha kay dili man ako anak. Kuan ko nga dili na kuan anak gid na ako siya. Oo, nakuan gid na ako. Hanggang sa ipakita ni Margie kay Esmeralda ang litrato ng posibleng tunay nitong anak. Naigipakita nga picture nga anak lagi nga mao ni tan-awa ni siya te nga kuan ani murag kapareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Ang napansin pud nako ang kanaang mata niya, ang kanaang iyang buhok, na iyang kanang putis niya na pagka puti gyud siya. Nakurat kung gitanaw nako siya. Para raw natunaw ang puso ni Esmeralda, nagdesisyon siyang makipagtulungan para malaman ang katotohanan. Gusto na ako na ipadiin ng bata kung ibalhan ba yun nga ako aba og dili. Ang dalawang ina nagdesisyong ipakita ang hawak nilang mga anak sa isa't isa. Sige na, lingkod na, upo na, lingkod ba? Aray. Baby. Your sister, can you see that? Yung sister, and go, if you wanted to. Kiss na lang. Akong ibati, anak na ko siya. Anak ko, nakita na ko siya, murag na kuan ako malipay ko sa kuan. Hindi. Come to atita. Ang your tita. Naulaw. Sige lang siya. Normal siya. Dali lang. Ikaw, Diyos ko, mas bugat na sa kuwanak. Saya, pero may anong guilty. Kasi unang kita ko, balang anak ko yan eh. Hanggang ngayon, andun pa din yung nararamdaman ko eh.
Sa hospital naman, pinaka gusto ko, maging accountable kayo sa mga actions niyo. Meron na kayong mga damage, ang dami yung nasaktan. Ang posibleng i-file ng mga pamilya sa ospital in case na ma-prove talaga na ang negligence ay nasa ospital. Meron pong criminal, meron pong civil. Pagka-criminal case, intentional po. May pagkakakulong po talaga ito. Kapag civil case po, nagkapalit talaga accidentally, wala pong nakukulong. Ito po ay depende po sa damages na natamo ng victim. Ang pamunuan ng ospital, nakausap na raw ang naka-duty na nurse nung nanganak sina Margie at Esmeralda sa ospital. Since hindi pa naman tapos ang DNA testing, everything is pending. But they already know of the possible consequences na mangyayari. So kami, since we are run by an LGU, all we can do as a hospital, as a unit, is for recommendation kung ano ang posibleng mangyari sa kanila should it be proven na may baby switching talaga. Number 1 is possibly suspension. Number 2 is removal from work. Nung nalaman namin yan, nagkaroon ng meeting yung lahat ng mga nursing supervisors and the staff of the delivery room. We reviewed the policies and the policies were intact. As soon as the cord will be cut, immediately skin-to-skin contact yan. That is where you are going to tag the baby sa ankle niya. So yan yun, in-strengthen namin ngayon. But at the end of the day, I hope that the resolution to this is we will be able to protect the children involved. Kami, from the part of the hospital, will continue to improve our services. And if proven na mayroong baby switching, I will make sure na hindi ito mangyayari ulit. Para malaman kung nagkaroon ba talaga ng baby switching sa ospital, nitong Miyerkules, sumailalim na ang dalawang pamilya sa DNA test. Una, maternal testing sa pagitan ni na Esmeralda at Hazel para malaman kung sila ba'y mag-ina talaga. At cross-match DNA naman sa pagitan ng dalawang ina at ang hawak nilang mga anak. Kung ano mang magiging resulta ng DNA, handa naman ako sa dalawang probability. Positive o kung negative, hanggang pumudawat ang kuan sa sulit. Kay sorry. Kasi kung pinansin ni Mama yung mga small details na sa akin sana ngayon, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Alam namin, may gusto No matter what happened, mahal na mahal ko siya eh. Kasi siya yung bata na pinalaki ko, siya yung bata na pinasweet ko, siya yung bata na pinangkuyatan ng hindi makatulog sa gabi. At kahit anong mangyari, ilalaban ko siya. Kasi pwede naman magiging anak kahit hindi mo kadugoy. Pero kahit wala pang resulta ang DNA tests ng mag-iina, sina Margie at Esmeralda, meron ng kasunduan. Wala talaga yung saulian na mangyayari. Kasi iniisip din namin yung kapakanan ng bata eh. Nasa building memories na kasi yan eh. Kung tutuusin yung sa edad na yan, nakakaalala na yan. Alam ko namang hindi pwede ihiwalay sa kanyang magulang na kinagisnan kasi yun din kahilingan eh. Palakihin lang sila ng close. Uy, kooperasyon lang ba? Sa gamay pa ang bata, na diri sa ako nagdidi. Niya ako nagpadako sa bata. Uy, pagka 5 years, mawala ang bata sa ako. Amurag, dili ko ka kuampod ana. Hintayin yung tamang panahon para ipaliwanag sa kanila. Palagay ko yung mabuting panahon ay kapag nagtatanong na rin sila at curious sila. Dahil natural yung pagpasok ng mga explanations. Isa na naman kaya itong kumpirmadong kaso ng baby switching sa Pilipinas? Paano rin ito haharapin ng dalawang ina at ng mga may muwang na nilang mga anak kapag tumama ang kanilang mga suspetsa? Pakatutukan lang po ang paglabas ng resulta ng DNA test. Hari nawa sa susunod na linggo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.